Amen? Recording. Amen. Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Kila namin Diyos, salamat po, God, sa pagkakataon ng Panginoon. Sa kabila, Lord, na naganapan sa aming paligid sa oras na ito ay patuloy mo kaming dinudulutan, Lord. Katiwasay yung kalooban, kaya pang isip, Panginoon, bagamat maaari kaming mabahala. Pero salamat na nanangibabaw po kayo sa amin na nanaig ka, Panginoon. Knowing, believing, Father God, that you are in control. At kayo po aming lilim, sa iyo kami sumisilong, Panginoon, kasama na mga mahal sa buhay, O God, at mga kapatid sa Panginoon. At salamat sa iyong mga administrations, Father God, at kasapatan, at umaasa po kami, Panginoon, na pagulong ito ay matatapos din, Panginoon. Everything shall pass, Lord. Wala naman pong bagyo na pili, Panginoon. Kahit nga po yung pinagdaanan namin mga epidemya sa mga nakaraan, Lord, ay nalampasan namin. Ito din ay lilipas din, O Diyos. At niwala kami, Lord, na mayroon ding purpose ito maging sa aming buhay. Kaya, Lord, kami kumakapit sa iyong pangyarihan na kami ay iyong patuloy na iingatan, Lord. Ikaw ang aming tagapag-iingat, O Diyos. Lalo po sa lugar ito, Panginoon. At sa gabi pong ito, Lord, kaming liwanagan ng iyong salita. At kayo ang maging tagapagturo po namin. We ask the Holy Spirit, Lord, to enlighten us, guide us. At pagkukubli po ako sa kapangyarihan mo. Kayo po ang kami maging guro, O Diyos. Mag-minister po kayo sa amin, sa kanya-kanya namin katoonan, at maging sa mga kapatid namin, hindi namin kapiling sa oras na ito, dalangin namin na pagkilos po sa kanilang buhay. Sa susunod po, kahabol po sila pa. Maraming salamat, Ama. Tayo po namin binibigay ang pinakataas na papuri, pagsamba, pagbati, at ito'y aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus at sa gabay pagkabay ng Banal ng Espiritu. Amen. Okay. So, ang ating pong paksa ay napapanahon. Gusto ko pa naman sana kompleto tayo. Record naman. Hindi kasi ang ko partner. Okay. Anyway. Pwede naman next week na lang ulit kung gusto. Hindi, joke lang. Okay. Simulan ko sa isang survey. Okay. So, dalawa. I-rate natin ang ating mga sarili. Mula sa sarili muna natin. I-rate natin sarili. Yung 1 ay hindi masyado. At yung 5 yung pinakamalala. Parang 1 to 5. 1 is good, tapos 5 is worse. Okay? So 1 to 5. Yung 5 bilang pinaka-worst o malala. Okay, ang tanong, gaano ako kahirap pakisamahan? Ladies first. Gaano ako kahirap pakisamahan? I-rate yung sarili niyo. 1 to 5. Una, Cynthia. Sasagutin ko lang kung ano. 1 to 5. Ano ba? 1, 2, 3, 4, 5. Yung 5 pinaka Worst. Mahirap, kumbaga, mahirap pakisamahan. Paano ba? List, Huwag ka nang sumali ulit. Ano na, ladies? Si Ate May. Ikaw, Han. 1 to 5. Wala akong makuha. 1 to 5. Pakisamahan. Ano ako? Kahirap. Hindi naman ako mahirap pakisamahan. Siguro, 2. Okay. Bigyan siya. Gaano ako kahirap pakisamahan ng aking asawa? Aking pamilya. Then. Sige. Pamilya. Ako, 1.
Hindi naman ako mahirap pakisamahan. Okay, confident. Confident. Parang Confident ako. sa pag-resolution mo, guys. Siyempre, 1. Darling, hindi ito trabaho. Okay na to. Mahirap ba akong pakisamahan? Sana naghiwalay na Oh. tayo. Sino pa? Okay na yun. Si Jen. 1 to 5? 1. 2. 2. At si Cynthia. Wala yatang number, Char. Ay, 0. Ka na lang. Oo nga. Kapit ang medalya. Pagitna na lang, kuya, kasi depende sa emosyon eh. Ay. Number 3 siguro, Oo, kuya. Boys, ikaw, Kuya Jennifer, ano ka? Ako, 3 din. Oh, gaya-gaya rin siya, kuya. Ako, 0.1. Wow. Wow. Sige. 1.5. Siguro, ano ako, mga 2 siguro. 2 to 3. 2 to 3 kasi nga depende sa atin din. Oo, mga ganun. Pero dati siguro, Hindi naman. 3 to 4 siguro dati. Ngayon siguro mga 1 to 2 na lang ako. Average. Depende. Sige. Ngayon, i-rate na naman yung mga partner nyo. Ah, Kasi siguro sabihin niya. Kasi wala dito sa mga nakakuha din. naka-record na ito. Naka-record to. Alam ko na sagot mo. Ay, sabihin. Naka-video to. Ay, Naka-record nga pala. Oo. Sagot. Sinati Cynthia muna. Bakit ang hirap nyo sumagot? 1, 2, 3, 4, 5 lang? Kaya. Sige, ako na lang ang sasagot. Number. Gaano ko pakisamahan? Kasi tahimik pa aking mga bata. Siguro hindi ko marirate ang sarili ko as 1 kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Madali ako pakasamahan. Pero Hindi kaya. Average. Hindi kaya. Utsosera ka eh. Sa asawa at sa pamilya, siguro Asawa. marirate ko naman talaga na to lang kasi hindi siya perfect na laging okay pakisamahan, hindi araw-araw na ayos kami. Kumbaga merong kulang, meron ding labis. So, yun lang yung akin. Pero kung sa ibang tao, hindi naman nila ako taliwas na, hindi naman nila ako kilala sa kung ano ako. Kagaya ng magulang ko, kilala nila ako. So, alam nila kung paano ako pakikisamahan. Kagaya din ng asawa ko, hindi pa rin kahit na sabihin matagal kami nagsasama, meron pa ring mga times na hindi pa rin ganun yung pagkakakilala niya sa akin. Siguro, ito na lang ako. Yeah, basta ang concept ay tayo ang mag-asawa ha. Oo. Sa ating mag-asawa kasi ang ating topic ay about mag-asawa eh. Okay yung anong rate? Si daddy pag ano. Mga dyan siguro, number 2. Kasi ikaw naman. May kasi? Ikaw naman Kuya John sa akin. Cynthia. 1. Ikaw Hans. Ako, syempre, 1. Syempre, hindi naman mahirap pakisamahan eh. Ako din, ganun din. Kasi Hindi naman dati, kasi ngayon, okay siguro pa mga na. 10 years ago. Naka-move on na. Nag-iba. Siguro 10 years ago, 4.5 kami pareho. Noon ngayon, kasi, di ba, noon, walang buwan na hindi tayo nag-away. marami tayo. Ngayon, siguro sa taon, wala na tayong pinagawayan. Yeah. No? 20 years na. Mag-iiba ang yung mag-asawa. Magmamature siya. Correct. Siyempre, yung maturity. Yeah. Napapalampas mo na yung mga maliliit na bagay. Kami doon sa maturity. Macho pa lang. Kulang pa talaga sa, hindi pa hinog. Hindi hinog, parang ganun ba? Kung bagay may kulay. Huwag lang kayong mag-iwalay, magmamature din kayo. Oo. Yeah. Ganun nga ako. Kung hindi kayo magmamature, emotionally, sigurado yung mamamature din kayo sa physical. Tama na kayo. Hindi, okay. Sige. Next na aking paksa ay about managing conflict.
as couples. Mm. Dati, naging topic na natin yung managing conflict in the family. Ito, managing conflict as couples. Kasi aminin naman natin, totoo naman talaga yun, nagkakaroon-conflict ang mag-asawa. Yung sinasabing napaka-ideal na mag-asawa. Kaya pa rin sila kahit mga minor conflict. Pero, siyempre sa atin, alam natin na dumadaan tayo sa mga conflict. Pero, ano ba dapat ang maging pag-handle natin? Paano ba dapat natin yung dinatreat or minamanage? Especially tayo bilang mga Christian. So, aking key verse, sabi dito sa Romans 12:17, especially 18. Basahin natin. Romans 12. Basahin ko na lang. Huwag niyong gagihan ng masama ang masama. Sagapin ang mamuhay ng marangal. Hanggat maaari, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong paghiganti, pabahay sa Diyos. Ninyo iyon sa Diyos sa pagkakasyon at paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Amen. So, verse 18, yung aking pinaka-verse. Actually, itong acronym na to, kinuha ko to sa, hango ito sa senior nila Anthony Pangilinan at Marisol Laksa. Di ba mga Narinig ko din. At nag-ano sila, di ba, nagbigay sila ng mga inspirational talks na ganyan. Napanood ko ito, sabi ko, maganda siya. So, yung kanilang acronym ay FIGHT. Di ba? FIGHT. F-I-G-H-T. FIGHT. Di ba? Napapanood ko. Fight. Yan. Kasi bago pa naman talaga may mga ganyang kaguluhan sa pagitan ng mga bansa. Mas marami ng kaguluhan sa pagitan ng mga mag-asawa. Diba? Tayo man, diba? Marami na tayong tindahan ng mga giyera natin, kanya-kanya natin giyera sa buhay. So, paano ba yung mga practical na paraan na dapat natin sa alam? Dapat natin isipin, para at least hindi man natin naiwasan, pero dapat mamanis natin with wisdom. At siguro, hindi mag-iwan ng malalaman na sugat. Kasi yun naman ang di ba kasi may mga conflict naman na hindi naman kailangan daanin sa dahas, di ba? May mga pansari naman nag-iringan na hindi naman sila nagmahantok sa gera. So, walang damage. So, ganun din sa mag-asawa, parang maaari kayong magkaroon ng conflict, pero hindi kailangan mayroong mga pinsala, mga malalalim na sugat na dapat maiwan o maging resulta ng conflict nyo sa isa. So, yun, sundin natin yung F-I-G-H-T. Okay? So, yung letter F, sabi doon, mga practical naman to na maaaring napakinggan na natin to. So, focus on the issue, not the person. Focus on the issue, not the person. Sa Mateo chapter 18 verse 16, meron din itong kumbaga parang paalala. Pero ang context nito is sa kapatiran. Sabi dito, kung magkasala sa inyo ng kapatid mo, puntahan mo siya at sabi ng sarili na tungkol. Ulitin ko, tungkol saan? Sa kanyang kamalian. Ito yung konteksto nito is sa isang nagkakamali o sabihin natin kakasala na nabubuli sa pagkakasala ng isang kapatiran. So, sabi doon, puntahan siya kung sabi ng sarili ng private. So, hindi dapat naka-broadcast, no? Dapat ay hanggat maaari, kayo lang. So, kayo mag-asawa, kaya nga dito sabi, importante kapag may conflict, kayo lang, huwag idamay yung mga anak, huwag idamay ang kapitbahay, huwag idamay ang netizens. Diba? Minsan kasi ganito mga conflict ng mag-asawa ngayon, doon nakasama. Diba? Gahanap natin. Sabi doon, kausapin ng sarili na tungkol sa kanyang kamalian. So dapat, ang pinag-uusapan ay ang issue. No, sabi doon, hindi mo sinabing tungkol sa kanyang pagiging mali o pagiging
makasalanan. Sabi doon, sa kanyang kamalian, kung sa kanyang act, dapat doon nakapokus ka. Kasi ganun naman tayo, di ba? Kaya naman tayo nagkakaroon ng conflict kasi doon sa mga actions na nagiging usapin sa pagitan ng mag-asawa. Kaya dapat maging maliwanag yun. Pero, yun nga, hindi kasi pare-parehas ng pag-date ng mag-asawa eh. Pero kung tayo matalino, no, dapat, kumbaga kasi mga kapatid, pag sa simula pa lang ng conflict, alam nyo na yung punot dulo ng conflict, madali na natin ma-resolve. At nahihiwalay natin yung issue doon sa gumawa ng issue. Kasi ang iniiwasan po natin, bakit ko mga kapatid, kapag ka kasi nadawit na yung person, dinawit mo na yung tao, yung pagkatao, yung nakagawa, doon na nagsisimula yung damage. At doon na nakapag-bitaw ng mga salita hindi dapat bitawan. Lalo na yung mga salita nakapanghusga. Kasi ganito ka. Kasi ganyan ka. Hindi naman samantalang dapat, kasi ganito yung ginawa mo. Masama ang loob ko kasi noon sa ginawa mo, sa sinabi mo. Di ba? Magkaiba yung isa. Ganyan ka kasi. Di ba? Ang ina-atake mo na yung personality. At kapag tayo mga kapatid, natural sa atin bilang tao, kahit hindi sa mag-asawa, kapag inatake ang personality natin, mag-retaliate ka. Parang basala ko, parang kinanti mo ako so gaganti ako. Kasi may ego tayo, may pride tayo, diba? So, yan ang natural natin, yan yung kalikasan natin. Salamat kung umiiral yung ating pagkakristyano, pero minsan pagkaganyan ng mga karakter sitwasyon, nawawalaan. Nahuhubad na natin, dahil tayo ng mga magkasawad. O sige, tabi mo na yan. Sige, kung mo tayo dito, patan muna tayo. Parang gusto mo. So dapat, palilitin natin. Kasi dapat yung maging goal ng mag-asawa, palilitin nyo. Kasi kapag sinangkot yun na yung personality ng bawat isa, malaki na agad siya. Samantalang, ito lang naman, minsan yung napakasimple lang naman ang mga conflict minsan ng mag-asawa. Pero bakit lumalaki? Kasi nga, yung personality na yung na-atake agad. So, nag-explode. No? So, yung po, kaya focus hanggang maaari. Okay ba? Maaaring sa sobrang intense ng ating emosyon. Kasi ganito ka, sabay nakapagtitaw. Dapat, yung isa, teka. Okay. Alam ko, meron tayo muli pagkakaroon, pero ito yung issue natin. Ito, aliwanagin natin. Ito ang issue, ha? Ganun dapat. Hindi yung, dapat kayo, willing kayo pareho na talagang ma-resolve kayo na paliitin. Ma-resolve. Oo, hindi pwedeng ikaw yung isa pinapalit. Ikaw naman. Kumbaga, pinapalit mo yung kapoy. Ikaw naman, sabi ng gasolina. Diba? O ng gas, o panggato. Ang apoy. Lalo kayo talagang magsasabog. Pero kung pareho kayo na yung goal na, tama siya, pakikita natin ito. Issue natin kasi ma-resolve sa pareho. Diba? So, mapapaalis nyo effectively yung conflict. At maiiwasan na po yung damage. Kasi sa lahat naman ng damage, diba, kahit naman mga conflict between bansa, pwede naman silang magkaroon ng healthy conflict. Kaya lang naman minsan masaklap kapag ka nagkakaroon na ng damage. Kasi madalas minsan yung damage irreparable. Katulad niya, may mga kalkulate ka, may mga buhay na namatay, mapabalik ko pa kayo. Kung sa mag-asawa, may salitang nabitawan, sumugat na sa pagkatao na, kahit mag-story ka, sabi mo na. Diba? Wala mo. Sana hindi ko na tinapos. Hindi na ako umibo. Ganyan pa natin. So yun po, mga kapatid. So focus. Kaya sabi doon, kahit sa usapin ng kapatiran, ipipinpoint mo talaga yung pagkakaw. Kasi si Jesus ganun siya, di ba? Never yung babaeng Samaritana sa balon, yung babaeng nangangalo niya, never nilang na-feel na hinusgahan sila. Pinakita ni Lord yung kanilang kamalian,
sinabi nila, katulad sa babae sa Samantala, eh, hindi ba 5 na ang naging asawa mo at asawa mo hindi mo tunay na asawa. Sinasabi ni Lord yung katotohanan, pero hindi mo sinabi, o 5 na asawa kasi ang landi-landi mo. Wala namang gano'n. Di ba? So, walang judgment. Yung kasi dapat iwasan natin, dapat walang judgment. Otherwise, aatake ang kausap mo. O tapos ikaw naman, magaganto ka din. Wala, hindi matatapos. Amen po. Amen. So, yun po yung focus on the issue that not the person. Ay, The person. not the Not first the one tao, but not your partner. Number 2, on the issue. invite God into your conversation or into the conversation. Imbitahan ng Diyos sa inyong pag-uusap. Sa inyong dialogo. Sabi ng Matthew chapter 18 verse 20, kapag saan man may 2 o 3 nagkakati mo sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Imagine mo. Siyempre, of course, ano yan, figurative. Pero nandun yung pangako eh. At alam natin, kung naso ng Diyos, may kaayusan. So alam na natin, kapag may mga conflict tayo na lumala, absent si God. O hindi natin sinali. Di ba? At for sure, mapapatutuhanan nyo ito mga kapatid, ha? Mapapatutuhanan nyo ito kung paano din namin mapapatutuhanan. Sa marami namin naging conflict. And masabi namin na yung mga conflict na nasolve namin agad-agad. Kasama si Lord. Yung bago Kasama si Lord. pumunta tayo. Kasi pag hindi, nako, talagang lampas langit ang tono, talaga namang intensity, agad ang talagang umaapoy, nag-aapoy agad ang mga salitaan, talaga naman. Pero kapag andun yung presence ni God, andun yung pagkilos ng Espiritu, kalma na. Parang nahimas-masan ka. Minsan nga, hindi nyo na kailangan mahabang paliwanagan. Idaan sa Si Lord. Hindi, idinadaan sa prayer. Oo. O pwedeng, hindi, at least, nagkaroon na kayo ng realization, na mas masala kayo, natauhan na kayo, at nagkaroon na po ang inyong pagpapatawad. O ano pa, edi na-solve na. Yun lang naman ang kailangan nyo gawin. Patawaran. Yun lang naman ang goal. Eh kung hanggang hindi na-achieve yun, patuloy kayo magpapalitan ng salita, diba? Paliwanagan, walang katapusan. And habang nila nagpapaliwanagan, hukay pa yung mga pangkay ng taon, diba? Yung mga bulok na nakatapon, nadadawit pa yan. So yun po. Sabi ng James 4:8, draw near to God, draw near to you. So may pangako ang Panginoon. No? Kaya iba talaga, malaking bagay na saan yung conflict. Kahit nasaan yun, diba? Yung conflict sa hindi mag-asawa, magkakapatid yan, diba? Sa pamilya. Iba kapag sinimulan sa prayer o dinaan sa prayer. Diba? Meron kaya natin maipagliwanag, pero alam natin na gawa yun ito. No? Kaya importante po yun. Dapat sangkot si Lord sa mga dialogo sa mga natin, mga conflict na nararanasan, whether in the family or bilang mag-asawa. At mentas po tayo ay naging spiritual, mga kapatid. Dapat natin ni-involve si God. Kami, sabi na namin yung magkakapatid talaga na yung iba po pagka-human, self. Kasi pag nauna yung self, wala eh. Lalo kung offended ka, parang pride wala. So, yun lang. May extend lang yung kaguluhan. And letter G, so di ba letter G, give each other time and space. Give each other time and space. So bigyan ng panahon
at espasyo ang bawat isa. Bagamat di ba narinig natin, huwag daw lublugan ng araw ang galit. Galit naman yun eh. Paano kung nakalubog na nga yung araw, di safe na kayo. Kasi gabi nangyari. Hindi. Ako ang take ko doon. Kasi sabi ng Ecclesiastes o mga chapter 3 verse 1, sabi doon, ang lahat sa mundong ito may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Sabi ni Haring Solomon na, so lahat daw sa mundong ito, lahat, may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Sa verse 7, na ikalawang bahagi ng chapter 3, sabi, ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Yun ang sinabi niya. So may panahon. Kaya, nagkaroon ng balitaan, nagkaroon ng issue. Sumabog kayo. Yun mo siyang time. Huwag agad, kasi ako ganun eh, dati, confrontation na ako eh. Kung gusto agad mo resolve, ayaw ko nang pinapatagal. Ito lang kasi hindi naman talaga kasi nakakalma o sabihin, nakakawindang talaga yung tumatagal yung inyong yung conflict. Parang natutuwa pa kayo na napoprolong itong hindi natin Gera. di ba? Gera. Araw-araw na naman. Matapos na kaya ito, di ba? Di ganun din sa conflict natin, lalo na nasa loob ng bahay natin yung gera. Di ba? At siguro for sure, hindi lang tayo. Pati mga alaga ng isda na i-stress dahil sa conflict niyo. Di ba? Alam nila yun. Feel nila yun. Makakain mga halaman, kung makapagsalita yun, magsabi din mo. So, ano yun? Kumbaga, uneasy, kumbaga, hindi masarap sa pakiramdam. Kaya, bagamat sabi nga, bigyan ng panahon, pero huwag naman sobrang haba ng panahon. Yung mga dating mga drama movie namin dati, 1 week na pala, 2 weeks. Hinabot yung 2 weeks. Pero, siyempre, kaya talaga i-mature pa eh. Pero habang tayo po yung nagmamature emotionally, sa sila na kami, dapat napaiiksi natin yung mga, yung mga alitan natin, mga conflict natin sa ating pagsasabi. So, bigyan lang ng panahon, at siguro, yun, it takes maturity din para sabihin sa partner mo, sweetheart, or whatever. Pasensya na, pero wala ako sa mga factors pag-usap tayo. Bigyan mo na ako ng time. Anong gano'n siguro, be respectful. Kasi, sa inyo confrontation nga, di ba? Pero dapat, alam niyo kung kailan dapat pwede na kayo mag-usap. At dapat yun, hindi naman sobrang tagal na 1 week na. Diba? 1 month na. 1 year na kayo nag-usap, tapos magkasama kayo. Parang meron. Ang hirap yata tayo pag magkasama kayo sa ibang bubong. So, yun. Dapat bigyan lang ng panahon. At dapat, yung panahon na yun, mga kapatid, lalo na tayo ay Kristiyan, dapat yung me time mo na yun, ginagamit mo sa pakikipag-usap sa Lord. Hindi sa pagpupunta sa social media para maghanap ng kakampi. At pag-emote ka, manalangin ka. Humingi ka ng karunungan sa Lord. Makapag-deal ka kay Lord. Na basagin niya yung pride mo, kailangan. Ako personally may ganun Kasi sa totoo lang, kapag pinahir natin yung pride natin, gusto natin tayo yung sunod. Tayo yung tama. Hindi, ako nasaktan. Ba't ako sorry sa kanya? Sabi ni pride. Sabi ng Holy Spirit. Baligtaran. Diba? At alam mo naman ang mga turo ni Lord, lagi na makaligtaran. Nangalag ako. Diba? Yun ang tinuturo niya. Laging kabaligtaran ang tinuturo ni Lord. Love your enemy. My goodness, ano ba yan, Lord? So, kalatan ko ito kasi yun ang utos ng Panginoon. Pero alam natin, yun ang mabuti. Hindi naman yung pagkagawa yun kung alam niya kung
mapapakama ka, no? Kung alam niyo lugi ka. At sa tingin ko, mga kapatid, sa mag-asawa, walang lugi dun eh, yung nagpangumbaba. Parang sa tingin mo, ikaw personally, sabi ng pride mo lang yun, lugi ka, pero dapat, kung titingnan mo sa malalim mo na pagtingin, panalo ka kasi nasalba mo yung pagsasama. Ibalik mo yung tama pagtitinginan. So yun po, dapat bigyan ng panahon, spasyo, bawat isa kapag may pong conflict. Sana ito yung nangyayari ngayon dito sa ating mga karating bansa. Kasi times spasyo. Okay, letter A na tayo. Bilis lang to, ha? Humble yourself. Of course, ito na. Madaling sabihin, mahirap gawin. And own your part. No? Kasi ito tingin ko ang pinakamalaking struggle sa mag-asawa. Kasi yun yung bigyan nga. Pag umiyak kasi sa pride, nawawala na yung tuwang doon sa pagtakda o pag-admit. Oo, alam ko si party ako dyan. Alam ko may pagkakakapitin ako. Diba? Pero kapag yun ay gano'n na pangiran mga kapatid, napaliliit yung pot. Kasi yun naman ang goal eh, di ba? Mapaliit mo yung hindi nyo pinagkakaintindihan para maresolve ba at umira yung pagkakasundo. Di ba gano'n lang naman ang managing the conflict. Kaya kung meron kayong hindi kayo mag-abot, di ba? Kailangan bumaba, tumaas ng konti para katugma kayo. So, kaya kapag yung isa mataas, bumaba ka. Kasi pagka pataasan, wala. Di ba? Unlimited yung taas eh. Pero sa baba lang talaga kayo nagkakapantay. Di ba? So, sabi ng First Peter 5:6, kaya nga mga kapatid ko, sabi ito, kasama ko sa kapangyarihan ko sa kadalakilain ng kayo ko din ng panahon. Submit to God and He will lift you up in due time. So, also na dapat sa Diyos tayo nagpapakulo pa. Dapat, lalo ako po, nagkaroon tayo ng time para pagmuni-muni, pagpagsisi. Dapat, natin, kahit sabihin na para tayo yung tama sa palipin natin. Hingin natin sa Lord, Lord, ano ba yung namimiss ko, namimiss out ko, ano ba yung hindi ko nakikita na dapat kong makita? Di ba? Minsan kasi one-sided lang tayo. Minsan, kailangan natin tingnan yun. Ano ba Lord yung nakikita ng asawa ko hindi ko nakikita? Ganun lang. Huwag yung mahirap, diba kasi ako, tayo, lalaki. Okay, lalaki. Tapos tingin namin yung perspective ng babae. Although mahirap, pero tingin ko, kung pag-pray natin yan, kaya ni Lord yun, i-reveal sa atin. Lord, ito pala yung nakikita ng asawa ko. Kaya hindi ko nakikita. Ganun din ang babae. Lord, tulungan mo naman ako makita kung saan ba nagagaling yung punto de vista ng asawa ko. Kailangan pa hindi magkatulma kasi magkaiba kayo yung tinitingnan eh. Namantalang isa lang naman dapat yung Kaya di ba pag nakakasundo kayo, yung sa pagtingin sa isang bagay, parehas. Pag magkaiba, hindi. Square yan. Hindi yan square, cube yan. Iba lang pagtingin mo kasi. Square nga yan eh. Cube nga yan. Kung ko pala nakatingin sa top, pala, pag 3D pala siya. Ito naman, 2D naman. Ganun po ba? Diba? Ito. Sa First Peter chapter 2, meron ditong paalala pang mag-asawa na to, diba? Na factor na to natin. So, sabi dito, kayo na po mga babae, pasakot kayo. Pasakot kayo sa inyong mga asawa. Kung mayroon sa kanila na hindi ba wala sa Diyos, mahihikayat sila sumampalataya. Hindi sila sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila. So, ito yung sinasabi ng Lord na sa mga believing wife, sabihin natin na Christian wife, pero yung kanila asawa, hindi pa ganun. Sabihin natin kailangan pa win.
So, ito yung paalala, ito yung payo sa kanila na magsabit pa din kahit na siyempre meron yung context yun, ano, hindi mo inaabuso ka na, pinapatay ka na. Ay, hindi sabi ko, sabit pa din eh. Wala na, huwag nating extreme mga kapatid. Lagyan natin sa lugar. No? Pero sabi dito, yun nga, ang umiral dapat yung asal. Kasi sa totoo lang, iba din kasi pag nakita ng yung ano eh, di ba yung asal. Kasi kahit na ang ganda-ganda ng mga preaching mo sa asawa mo, pamilya mo, sa balik, ikaw ay napakanagat mo naman, talagang wala sa lugar yung sinasabi mo sa pinamumuhay mo o inaasal mo, hindi sila maniniwala, no? Kaya sabi nga nito, sapat na makita nila ang iyong makadiyos at malinis na pamumuhay. So action pa rin. Action speaks louder than words. Sabi ito. Sabi din dito sa 3, ang inyong landain huwag maging panlabas tulad ng pag-aayos ng buhok, suot ng maging tukalas at ng mahaling gabi. Hindi niya sinasabi dito na huwag kayo magsuot ng maganda. Pero dapat hindi lang yun. So kung maganda yung pananamit, panlabas, dapat mas maganda yung panloob. Yun lang po yung sinasabi doon. Amen? Pagyamanin ninyo ang kagandahan na nakatago sa puso, kagandahan walang upo sa likha ng maamo, at mapayapang diwa na lubhang halaga sa mata ng Diyos. Amen? Iyan ang kagandahan pinakita ng mga banal na babae. Base sa Diyos, unang panahon, sila nagpasakop sa kanilang mga kasal. So yun, pagtiwalaan po natin yung sinasabi na ito, yung payo mo ito. For sure, hindi naman ito papayo sa mga babae kung alam nila ikalulungan nila. Pero dapat nga, pero hintan po ng wisdom katulad sa atin natin. Okay, ito naman sa lalaki, tayo Jennifer, sabi sa atin dito, kayo naman mga lalaki, unawain nyo at pakitunguhan o puti ang iyong asawa sapagkat sila ay mas mahina. Siguro yung mas mahina, hindi po ibig sabihin mas mahina sa pagkatao, sa espiritu. Kasi alam naman natin may mga babaeng mas parang sila yung mas spiritually strong. Siguro mahina in the sense na wala physically, di ba? Ba may mga babaeng mas malaki mukhang si Maskulado. mukhang si James na babae. O di ba? Siguro mahina na yun nga, no? Emotionally. Emotionally din, sabi na tulad niya, may karapatan sila sa buhay na wala hanggan na kaloob ng Diyos. Gawin niyo ito ng ayon sa nang sa gayon wala maging sagabal sa inyo panalangin. So yung treatment natin sa kanila mga bilang babae, bilang kabiyak, of course in the eyes of God, ando naman yung pagkakapatay-patay natin. Pero doon sa hierarchy ng ng family, alam natin na ang lalaki ang binigyan ng authority ng Panginoon. So, bilang babae, mahalaga na nire-recognize natin yun, at ginagawa natin. At saka, isang bagay po yung nagpapasako. Pero isang bagay din yung nagpapasako na walang asim. Iba kasi, papasako pero maasim naman ang kalooban. Di ba? Mas loob. Dapat mayroong kagalakan. Yung bang masaya ka na nagpapasakop ka kasi ginagawa yung pagpasakop niyo sa ngalan ng Diyos. For the sake of God. So, for sure, niwala ko na kapag gano'n ang ating attitude, madali natin mamamanage yung conflict. Kasi bakit magtataka tayo? Bakit may mga asawa na wala yata silang conflict? Siguro tingin ko na mamanage lang nila. Effective. Di ba? Yung iba kasi talaga namang sobrang grabe naman yung mag-broadcast ng conflict nila. Sa giyero ng bansa, kapag nagkaroon ng conflict, dinig mo yung mga mga plato, mga ganyan. So, maaari dapat secret lang. Discreet lang. Okay, pamuli na. Ibigay ko na sa inyo yung pagbahagi. Talk. Mag-usap daw. Talk to rebuild, not just to win. Talk to rebuild, not just to win. Sabi ng Colossians 3:13, magpasensya kayo sa isa't isa. Magpatawad kayo kung kayo may hinanakit. Kayo kung may hinanakit kayo sa minuman.
magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. No? So, yun po, dapat kapag ready na mag-usap, dapat ang maging thinking ng bawat isa, paano mo maayos? Hindi yung paano mo mapuprove na tama ka at mali yung asawa mo o partner mo. Kasi, kung gano'n lang yung layunin, o sige, napatunayan mo ang tama ka, hindi naman kayo nagkaayos. Di ba? Ano silbi nun? Di mas okay pa na, sige na, kahit mali ako, okay na, basta nagkaayos tayo. Di ba? Labing-labing tayo. Oo, di ba? So, dapat ganon. Hindi yung, kasi pag umiral nga yung pride, at alam mo na, sabihin na natin, sige, tama ka na. So, is not, hindi po lagi yung to prove that you are right. No? Minsan kailangan mo tanggapin talaga na mas mahalaga yung katiwasan at kapayapaan kaysa doon sa mapatunayan na may ma-validate mo yung point mo o yung opinion. Di ba? So, kaya sabi doon, talk to the guilt. Ano ba natin? Ano ba? O yun nga, anong take away yung sa naging conflict nyo? Paano nyo ba mas kaya dapat pagka ba nagkaroon ng conflict, mas magiging maikting yung pagsasama. Hindi dapat masisira. Hindi dapat nababawasan yung pundasyon. Hindi dapat mas nag-elevate. No? Kaya lang naman po nababawasan o parang natitibag yung pagpundasyon kapag yung isa o pareho parang nagtatagisan kayo. Kasi pag gano'n ang mindset na ang goal mo prove na mali siya eh. Tapos hahanap ka pa ng kakampi, yun ang mali. Diba? Whether sa social media o sino pa man yan. Kaya sabi nga malaking blessing sa atin mga kapatid. Kapag meron tayong nakakausap, tapos salungat yung sinasabi niya nung isa, salungat yung kanyang posisyon doon. So, hindi o sabihin, hindi man siya neutral, parang hindi yata sumasang-ayon ito sa aking posisyon. Di ba? Parang sinasalungat niya yata ako. Mas salamatan niya pag gano'n. Kasi nababalanse. Kasi sa totoo lang, di ba pag may conflict, alam mo, ikaw lang ang tama. Kaya kayo may conflict. Kasi kung naunawa mo siya, tapos na usapan, walang conflict. Kasi unawaan mo kami. Pero kung bakit kung kayo nagkakama pagkalawas sa isa't isa? Di ba? So, ang pinairan mo, ikaw ang tama. Mali siya. Di ba? So, kaya merong isang tao kayo na kausap na parang pinapamukasa nyo na eto yung hindi mo nakikita. Ipasalamat po natin na hindi ka kinakampihan. Kasi sa totoong buhay, ang gusto talaga natin, pag meron tayo hindi ka meron tayong makaalitan or somebody mo hindi natin sundo, gusto natin na kakampi. O, tama o tama? Amen? Okay pa ba kayo? Yan. Amen. Okay pa naman po. So, yun lang. Ayun lang aking limang yung ideas na siguro parang sabihin natin, madaling sabihin. Pero kung siguro kaya naman natin, I think achievable to, doable to, practical siya. Kung sisikapin natin i-apply, yun nga, malaking maitutulong nito sa ating buhay ng pasay. Kasi sa totoo lang mga kapatid, mga conflict na yan, di ba, panira ng saya, panira ng kulay ng pagsasama,
at pundasyon din. Kaya maraming mag-asawa na ayun, nawala hindi naging forever kasi nga lumaki ng conflict. At tandaan po natin, spiritually, huwag natin ipagtatayan kasi sabi ng chapter 10, di ba, the enemy is, kumbaga pumarito ang tao upang manira, mangwasak at pumatay. So, yun talaga yung goal niya. Siraan niya. At lagi natin sinasabi, kapag nawasak ang mag-asawa, ang relasyon ng mag-asawa, madali nang wasakin ang buhay ng mga anak. Kaya dapat tayo, ginagawa natin ang lahat. Of course, sa biyaya ng Panginoon to protect yung pundasyon natin. Marriage. Amen. Yun naman po ang aking magbabahagi. So, we still have time para mag-share kung ano man gusto nyo mag-share na takeaway or additional insight. Sure. Ako, kuya. Go. Pasok na ako. Mm. Okay, yung yung sa akin naman na part, kuya, is siguro mapasalamat na lang talaga ako kung sa lahat ng nangyayari sa buhay ko, at least parang mahabang proseso siya pero at may natutunan ako, and paunti-unti kahit papaano is di baling paunti-unti at least parang mabubuo din siya balang araw. Kumbaga hindi na siya maging immature kundi maging matured, mag-mature na. So para sa amin, sir, kuya, itong fight na to is talagang yun nga, i-build hanggang sa mabuo siya. And alam naman natin na, 'di ba, sabi nga natin na noon parang pa tayo, parang inaaral pa lahat, Mature. aral pa talaga lahat. So parang bata Oo. din 'yan, 'di ba? Ang bata nadadapa, nagkakamali, pero balang araw matuto din sila eh. So sa akin, malaking pasalamat talaga yung ganitong mga gawain talaga. Isa sa malaking sa akin yung makapag-attend ng mga ganito, kasi sabi ko nga, Lord, paano ako mabago? Sabi ko gano'n, ganito na lang ba talaga ang buhay? Parang nasanay na sa kinalakihan dati. Gusto ko ng new, gusto ko yung, kasi kung sasabihin nila bagong panahon na ngayon, iba na ngayon. So, naka-align pa rin kay Lord. Kaya sabi, malaking tulong talaga yung magdasal. Kasi ibibigay talaga ni Lord ang sagot. Hindi man ngayon, but maghintay ka lang. Basta't alam natin na si Lord hindi naman siguro niya ipagkait. So sa akin, kuya, sa malaking blessing, nagpapasalamat talaga ako. Kahit paunti-unti is natutunan ko talaga ang lahat. Hindi hindi pa siya, kumbaga hindi pa siya tapos, pero alam ko na parang ibibigay ko na lang kay Lord ang lahat, kasi sabi ko nga, binigay mo na ang lahat, Lord, and doon ako nagpo-focus, sino ba ang nagbigay sa lahat ng to? Kaya babalikan ko siya at susuklian ko siya kung ano yung kaya kong gawin, na alam kong yun lang ang kaya ko, and alam ko naman na bandang huli si Lord naman yung magbibigay ng award sa akin. So, kung 'di ba sabi nga nila na ano yung advantage o disadvantage, ang sa akin na lang is ano yung alam kong tama, at ano yung nagpapasaya sa akin, kasi hindi mo naman siya kayang gawin kung hindi ka masaya eh. And isa din dun sa is hindi mo din siyang kayang isakripisyo kung hindi mo siya love. So para sa akin is malaking tulong talaga itong mga ganitong gawain. At balang araw alam ko naman na ako din ang magbenepisyo nito. And syempre, kung usapang pamilya, siguro, kuya, napakalaking biyaya sa atin dito kasi walang biyanan o nakialam na kapatid. Kasi isa sa malaking problema, kuya, yung nasa isang bubong kayo, may talaga maggagatong ng, oo, yun ang pinaka kaya we're so blessed na nasulot talaga natin yung pamilya, naramdaman talaga natin ang isang pamilya sa ganitong kasi kung sa Pilipinas pa, kahit nga yung kapatid ko, si BBT, grabe sila tatay, mama, tapos yung sa parents din, both side nagrereklamo siya. Sabi ko nga, B, you're so blessed, B, kasi dalawa yung magulang mo nandyan. Kami nga dito, kung mayroon kaming problema, syempre tao din tayo nanghihina, naghahanap tayo ng atensyon ng magulang. Wala, sinisikreto na lang namin kasi malayo kami at wala namang magawa yung magulang namin. Ikaw, parang pinagsabong mo yung
you're so blessed, sabi ko gano'n. So, mahalin mo sila kasi balang araw papasalamatan ka nila kung bakit ka nandiyan. Kasi ikaw ang kailangan nila, hindi kami, sabi kong gano'n. Kaya i-enjoy mo yung moment kasi nakikialam nga sila mama. Both lola, pag pinapalo ang apo, ala, dito, gano'n, gano'n. So, parang nangingialam nga. So, nagkakaroon ng medyo, so, Okay. kaya pinapangaral ko siya, sabi ko sa kanya na, i-positive mo lang kasi may purpose naman si Lord. Balang araw gagawin din ng anak mo yan. Sabi kong ganun, ibabalik ng Lord yan lahat ng ano. Kaya yun lang po, maraming salamat sa ganitong gawain talaga. Kasi tinuturuan ako ng Lord na matuto. Lord. Yun lang. Amen. Glory to God. Thank you, Lord. Totoo yan. Kaya salamat na lang at buti nga kahit pa paano kahit wala nga tayo dito mga immediate family natin. Binigyan tayo ng Lord ng spiritual family na diba, ang laki-laking blessing no? Alam natin na itong pamilya na ito actually, itong pamilya na ito ang kasama natin sa kabilang buhay. Mm-mm. Totoo lang. Yakapit So yun mo. po siguro, yun ang malaking blessing talaga na dito sa ano natin, sa sitwasyon natin. Kaya thanks God talaga. Amen. Okay. Sinong Siya daw. okay, Jennifer, ikaw anong takeaway mo dyan? Insights. Ah, Fight. sa akin naman po, parang siya. Ano siya yung parang ano siya, marami na ano. Una doon yung ano, may ano ko sa pagiging humble kasi diyan sa ano talaga yung pagiging humble diyan naipa-practice ko yung ano sa sa pagitan namin ni Ate Cynthia kasi kailangan mo talagang yun nga sabi doon na focus sa mga problema or yung mga yung sa ano ba yun? Focus doon sa problema, hindi yun sa mga sa ano, sa katauhan o gano'n sa ano ba yun? Issue, mag-focus sa issue Focus sa issue, hindi sa sa tao or sa sa tao, partner. sa partner. Yun po yung kasi kailangan naman po talagang ano, sa mag-asawa talaga kailangan po sa lalaki talaga yung, umintindi po sa asawa. Kasi yung babae nga sabi dun na mahina yung babae, 'di ba yung ang kaugalian kasi ng babae yung pabago-bago yung ano nila ba, yung emosyon. Mm. Pagbabago yung isip nila. So, kailangan ng bilang, asawang lalaki kailangan marunong kang umintindi, marunong kang ikaw na lang yung papakumbaba kasi wala namang Mm. mananalo dun sa ano, Saka na lang pag-usapan kung medyo ano na, medyo tahimik na, wala na sa kaguluhan. Kasi 'pag nandoon nga sa time na kayo po'y may mga arguments, walang magpapatalo diyan, yung ano talaga, kahit ang lalaki kasi ano sila, emosyonal yung ano talaga sa babae, Mm. So, yun po na naano ko sa sarili ko na napa-practice ko yung ano ko, yung pagka-humble. Kasi sa ano ko naman 'pag may ano nga ako, 'pag may marinig nga akong ano kaagad, medyo tataas kaagad yung ano ko, yung, Oh, parang adrenaline ko, talagang nagliliparan yung ano kaagad ba na iniisip ko. So, yun pagdating sa asawa, so tayo pala yung ano, tiklop sa kanila. Kasi hindi oo. naman ibig sabihin na natakot tayo, basta inaano lang natin yung mga asawa natin na yung respeto ba na ano, kasi makikita rin nila kung paano sila nirerespeto, so binabalik din nila sa atin yung respeto na pinapakita natin. So, Mm. yun po nakita ko kasi hindi maiwasan na magkaroon talaga ng kahit maliliit na issue. Alam mo naman yung kahit nga maayos yung ano niyo, maayos yung araw niyo, yung oras niyo, may papasok lang na ano ba, yung magtatanong na sabi ko nga 'pag magtanong siya, wag yung ano, mga tanong na parang may double meaning kasi Mm. ano yun, tama man yung isasagot mo pero iba yung pagkaano niya. So, magkakaroon pa rin ng, conflict yung ano, kaya sabi ko kaya tawanan ko na lang kaagad 'pag may mga tanong. Kasi marami nga sa ano nga, na sa mga anong tawag niya, sa mga reels na makikita namin, sabi ko parang ikaw yung gano'n, magtatanong ano tapos biglang ipapasok yung mga kaya mag-aaway na gano'n. So, kailangan intindihin po talaga natin yung ano, kasi naghahanap lang din yung babae talaga, naghahanap sila ng atensyon, yung oras.
Kasi Colleagues. yun po yung ano nila, na minsan napo-focus lang tayo sa ano natin katulad niyan 'pag, kung uwi tayo galing sa trabaho, pag-uwi gusto natin magpahinga kasi napagod tayo sa trabaho, manonood ng TV, pero sila naghahanap sila ng ano natin na kakausapin natin sila, meron tayong mga yun po yung ano, kaya i-practice lang po natin talaga yung pagiging ano natin na pagiging humble, pagkaintindi sa kanila, yun lang po. Yun po Eh, sa akin, amen. totoo yun. Ako sa mga naging realizations ko din yun, ano may narinig ako preaching sa ganyan. Na, siyempre ano ba yung typical, ano ba yung karaniwang makikita natin sa pattern ng mundo? 'Di ba karaniwan talaga tawag dito, priority o sabihin ang talagang natupag ng asawang lalaki lang naman is yung physical na welfare ng asawa. Pero yung spiritual, emotional, hindi masyadong mabibigyan ng pansin. Lalo na yung spiritual, lalo nga sa atin, hindi ba? Mga babae ang mga aktibo. Kaya, pero hindi ganun ang sinasabi sa atin ng Bible, di ba? Kasi higit sa ano pa mga aspeto, dapat ang unang na pangangalagaan ng lalaki talaga, spiritual welfare ng asawa ng babae. Kaya nga, minsan binabalik ko sa akin sabi niya, the best if you can give to your children is yung right treatment to your spouse, to your wife. Sabi niya, minsan yan, umaaling ako sa akin. Parang gusto mong mabigyan ng magandang regalo yung mga anak mo. Itrato mo ng tawa yung asawa ko. Parang gano'n. Kaya, yun dapat. Isa na so, salamat sa hindi. Mapapasalamatan naman talaga natin ang Panginoon kasi may mga ganun tayong ministrations na natatanggap na at least kahit paano nagbibigay ng daan para matauhan tayo. Kung wala, di parang ordinary yung ano na lang tayo, di ba? Parang kung anong takbo ng mundo. Sabi na Romans 12, di ba? Gusto niyo ba ng malaman ng will ni God? Siyempre, pag nawala mo yung will ni God, malalaman yung kaparaan mo. Kaya pag nalaman yung kaparaan niya, matatanggap yung blessings niya. Bakit maraming pamilya o kasawa hindi natanggap ang blessing? Hindi alam ang will. Why? Bakit hindi alam ang will? Hindi nagbabago ng blessing. Sabi ng Romans 12, magbago kayo sa isip muna. So, yun. Kaya pag nababago yung isip natin, na susumpok natin bigat, susumpok natin yung pangalan niya, and then, natatanggap tuloy natin yung blessings niya. Yun lamang po, mga kapatid. Sino pa? Dalawa na lang kayo dyan. Ate Jen, Sister May. Sino sa inyo? Si Ate Jen na, ako konti lang sasabihin ko. Yun, totoo. Kundi din naman po ako. Si Ate Jen na. Tapos na nga ako Kasi mahaba to. Nasabi ko na yung konti. O, sabihin mo pa yung konti. Hindi, siguro sa lahat ng doon sa acronym ng fight, lahat yun hanggang ngayon pinagdadaanan namin. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon na hindi man mabilis ang proseso, pero nakikita ko na may nababago. Amen. Yun ang Kumbaga, important. hindi naman bigla, pero at least merong improvement. Yes. And siguro ako doon lang din sa the way na lagi ko itinatanim sa utak ko na sa tuwing nag-aaway kami, dati talaga ako. Minsan kahit ngayon hanggang ganyan, minsan napasok ako na bakit si ganito, ganyan, bakit si ganyan. Pero dapat hindi yun yung nagkukumpara ka ba dun sa iba. Kasi yung pagsasama niyo naman is hindi naman parehas yung ugali ng asawa mo. Ugali ni Kuya Juniper, hindi naman kaparehas ng ugali ni Russell. So, sa akin na lang siguro, ang yung pagdidil ng problema,
ako'y nagpapasalamat kasi may ganitong nakakarinig kami both both Mm. ng salita ng Panginoon dahil yun yung nagiging way namin na sa part ko naiisip ko yung mga advice. Minsan medyo matagal, matagal na napoproseso sa isip pero at least, may dumaraan ba yung as Ala in hindi hindi ka nag-aantay sa wala, yung gano'n yeah. ba? Mm. So, yung sa tuwing may fight, lagi lang ang panalangin ko is after ng fight, peace naman. Ay, So, at yun naman, napaka tinutugon ng Panginoon na sabi ko nga is, salamat dahil kung walang peace, baka wala na kami, hindi kami yung ganitong yeah. nagtatagal. Pero as long as magkasama kami, ibig sabihin after ng fight may peace. Ay, Yun yung pinangahawakan ko na hindi kakaibang peace ha, basta yung peace na yung alam mo na pagkatapos ng ikaw ay peace. payapa na matutulog, payapa nagigising, payapa Two-piece. na magkaharap kayong dalawa Tapos ng peace sa to peace. lamesa. Two piece O one piece. o one piece. So, andun na din yun, kasama na din yun, i-include na din natin dun sa peace na yun. So, Ay, naku. yun yung gano'n, yun yung ikinatutuwa ko na sabi ko nga is Amen. ang hindi hindi mabilis pero utay-utay na nagkakaroon ng Process. bunga, Oo. Yun yung napaprocess mabilis ka. steps, kumbaga. Correct. Yun lang po, At amen. amen, salamat po. Saka Tsaka mga alam niyo naman hindi kilala niyo na kami bilang kaibigan namin. Alam niyo kami kung papaano magdala ng problema at ako ay nagpapasalamat na minsan is may kumakapa na kahit hindi kami open na yung minsan talagang hindi ko maiwasan na hindi makapag-open sa sobrang gusto ko din makapaglabas. Pero as long as kaya kong pigilan ang sarili ko at alam ko si Russell hindi rin gano'n, pero salamat kasi nandodoon kayo para, kayo, pumagitna sa amin. Yun yung umalala. malaking bagay na hindi man Yeah. sabi ko nga kay Russell, ayoko din kasing yung sabi nga ni Kuya Juniper ay ni Ate Cynthia na magaling na okey din na hindi kasama yung mga magulang. Kasi sabi ko nga kung kasama ko ang magulang ko, alam ko kasi ilang beses na ako naglalabas, alam ko yung isasagot nila. So, Mm. sabi ko, parang kung siguro gano'n ang naging sitwasyon, baka nga lalong lumala ang problema. Pero sabi ko nga, ang mabuti din na yung kayo nga laang na walang yung pumapasok na iba. Yeah. Bagamat minsan may dapat, pero iba pa rin yung nasosolusyunan niyo ng kayo lang dalawa yung lumalaban pa do sa Totoo. alitan niyo. So, Mm. yun lang po. At saka blessing din naman yung 'di ba sa age natin dito palibhasa parang intact na yung ating samahan, wala ng lugar yung parang kung merong i-o-open ng isa't isa, husgahan, wala na tayo sa gano'n, Mm. meron sa atin talaga is yung how we can help, how we can support each other, how we can build one another. Yun ang umiiral sa akin, Kaya malaking factor yun, malaking bagay yun. Siguro isa parang nandun tayo sa parang ayaw natin mag-open sa isa't isa, pero salamat na lang dinala tayo sa Lord sa ganito kahit kami dati parang magpo-portray kami na ayaw naming malaman ng mga ano na dumadaan kami sa gano'n. Pero imagine mo doon dinala tayo ng Lord sa ganitong sitwasyon na parang ano na tayo, at kaya kahit hindi kami sabi nga namin doon sa video kahit hindi kami nagsasalita, ay alam nila kung meron kaming drama at sila ang gagawa ng paraan para magkaayos. So, blessing talaga yun, blessing talaga. At saka ano yung mga kapatid, naisip ko lang din, yung papasin yung pamamaraan ng Panginoon Jesus. 'Di ba sabi niya, gusto niyo bang maging dakila? Maging servant ka muna. 'Di ba? Kaya sa atin, kumbaga gusto mo magmahal, mahalin mo ang enemy. Parang laging kabaligtaran. Kaya minsan kapag may mga siguro yung conflict tayo sa mag-asawa, tingnan din natin, ano ba, parang, Lord, ano ba ang tinuturo mo sa akin dito? Kasi minsan parang ang naging goal natin, ay dapat manaisip natin, dapat matutunan niya 'to, parang gano'n. Parang inaano natin na
kinukumbinsi natin sa sarili natin dapat yung asawa natin nandun. Samantalang ang purpose pala ni God kaya tayo dumadaan doon ay para sa atin. Kaya dapat sa mga ganung sitwasyon din, matutunan talaga tayong madalangin. Pero ano ba tinuturo mo sa akin para kami dumadaan sa ganitong sitwasyon? Diba? Bakit namin ito pinagdadaanin ngayon? Sa halip na dapat parang nananalangin ka, Lord, dapat ipaisip mo ito kay ganito, ipaisip mo ito kay Russell, ipaisip mo ito kay Junipero. Dapat ipaisip mo sa akin, ano ba yung gusto mong makita ko, matutunan ko? Para at least hindi rin nasayang yung conflict. Dumaan lang kayo sa bagyo, at least may natutunan kayo, sulit pa din yun. Hindi nawala ng kapuluran. So, dapat ganun ang maging attitude na po natin kapag dumadaan tayo o dadaan tayo sa the future. Sa ganyan. At least kapag for sure, no? Pag siguro matatanda na tayo, at least mayroon man tayong dalang wisdom na maipapasok natin sa mga anak natin. Kung bigyan man tayo ng chance na nakapagbigay sa kanila ng counsel. Amen. So, kaya ano ang iyong maiksing sasabihin? Tatlong sentence. Maiksi lang. Tatlong sentence, oh. Sagot. Hindi, ako ano lang, yung bang paano natin mapaglalabanan yung mga conflict, no? Kasi yung mga naranasan namin noon, talaga naman na pag talaga hindi kasama si Lord, mahirap. Mahirap talaga. Kaya salamat, puro na lang pasasalamat talaga yung akin din ngayon kasi nandun yung pagtuturo ni Lord sa aming mag-asawa. At saka kahirap na tumatayo ka, tapos ganun kayong mag-asawa. Parang unay nahiya ka kay Lord. Yun ang realization, una sa akin, realization ko yon. Kasi totoo talaga na yung bang pinagpipray mo asawa mo, magbago siya, baguhin mo ang puso niya, paisip mo Lord na ganito yung ginawa niya mali. Alam mo yung ginagawa ni Lord, ikaw pala yung binabago niya. Tinuturuan niya. Ikaw talaga ang tinuturuan niya. Kaya yung napakabisa nung yung ito narinig ko kay Ninang Ruth, lalo nandito siya. Pag-pray mo lagi asawa mo. Ako hindi na sarili ko, lagi mong pag-pray ang asawa mo. Kaya ako sabi ko nga sa pagbabangon ako, alam yung panalangin ko kahit saglit lang. Dinadalati ko talaga yung kamay ko. Kahit kay Yana, ito kay July kasi katabi Minsan ko dito sila. naman sa noo, malay mo. Ginagayon ko yung katawan ng pag mag-pray ako. Kasi alam nyo, ang temptation nandyan. Lagi natin siyang pag-pray, maghingi tayo ng lagi kay Lord ng karunungan ba? Laging karunungan araw-araw. Paano harapin? Kasi hindi natin alam yung mangyayari itong araw na to. Kasi nandiyan ang kalaban natin. Lagi nating pag-pray na, Lord, bigyan mo ako ng karunungan paano handle yung mga sitwasyon na darating. O pagtatagumpayan ko, kasama kita. Ganun ba? At saka yung yung natutunan ko sa aming pagsasama, kung sino yung nakakaunawa, siya yung umunawa. Kaya siguro yung na totoo yung mga na-i-share niya na 'di ba bakit lumalaki yung conflict, tumatagal ang conflict. Kasi minsan hindi pa natin pinag-uusapan yung yung problema. Iniisip na natin kung anong sasabihin natin, ibabato natin. Alam mo yung gano'n? Iniisip mo kung paano ka mananalo Oo, doon. iniisip mo na dapat siya, Dapat ako yung dapat siya yung may mali, dapat siya babaw. yung ganito, ganyan. 'Di ba noon gano'n tayo? Alam mo yung dapat talagang hingin mo talaga kay Lord na baguhin ka. Ako hinihingi ko talaga kay Lord. Kita niyo ako? At saka kahirap na alam mo yung sa totoo lang yung nandun yung tatayo ka, tapos gano'n ang puso mo. Okay kayo ngayon, bukas hindi na. Walang buwan na hindi kami nag-away noon, 'di ba? At saka umiiwas si July no na mag-usap kami kasi 'pag nag-usap kami, yung kalalabasan ng pag-usap natin
away. Ah. Hindi na kami nag-iimikan. In Popoy Kaya and Basya lang talaga kami. oo, noon talagang gano'n kami, talagang hindi kami nag-iimikan. So, salamat kay Lord talaga, yung ano, yung process talaga siya. Yeah. Paunti-unti, paunti-unti at saka nabi-bless ako sa mga nagsi-share na at least sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos, yung natututunan natin at nakikita natin ang sarili natin na may nababago. Yun Na naman, hindi naman talaga, 'di yun ba? naman talaga ang goal ng ano eh. Oo, ating nababago pag-aaral. at saka hindi, makikita mo mismo sa sarili mo, hindi na sa ibang tao, makikilala mo sarili mo na, "Uy, Mano-notice mo. dati ganito ako magsalita, dati ganito ako mag-ano ng mga sitwasyon na ganito." Iba na yung pananaw mo sa bawat sitwasyon na nararanasan, natututo mo ng palampasin. Kasi mas madali kasi yung mas doable kasi yung ikaw yung yung Pag mag-a-adjust ka, nabago ang sarili ikaw mo. yung babaguhin eh, magbago eh, kaysa sa Lord baguhin mo yung asawa ko. Lord gawin mo ang ganito yung asawa ko. Pero parang bagamat siguro kaya naman ni Lord yon, pero mas ang ginagawa ng Lord tayo yung Correct. minomodify niya, tayong hinuhubog niya. Mm. No? Kaya magugulat ka lang dati kinainis ako sa asawa ko pag ganito, dati ganyan, hindi ko siya naunawaan, ba't ngayon naunawaan mo na? So kaya doon makikita yung improvement na doon pala sa mga pinagdaan yung conflict, hindi mo na notice, ikaw pala yung nababago. Nababago. No? And in the long run, hindi mo masabi, asawa mo din, di ba? Mm. Oh. At saka nung habang nagbabiyahe kami papuntang Riyadh, alam mo yung sharing namin about sa couples, kasi bawat couples is unique. Hindi tayo pwedeng mag-judge, o bakit ito ganyan, tumatayo sila ganyan. Hindi pwede, wala tayong karapatan para mag-judge sa bawat tao, sa bawat pagsasama ng bawat isa sa atin, 'di ba? Kaya yung biyahe namin yon kasi nasa sasakyan namin si Kuya EJ, hindi ko expect na sasama sila ni Kuya Joel. So si Kuya Joel nasa kabila kila Kuya Chods. So yung aming conversation more on sharing siya. Kasi ano daw siya, ano din sa kanya ba? Kaya sabi namin, sinishare namin yung family dito sa LWCM. Hindi naman Na, tayo ganito kasi dati, di ba? di ba hindi tayo Sabi ganyan ko dati, nga, no? Ngayon kung ano yung nangyayari salamat sa na lang sa atin. naging journey Mm. ng ating family. No? Family talaga di ba? siya, sabi Yung lahat namin. ng mga nasaksihan natin. Ako, yun ang mapagpapasalamat ko talaga yun. At masasabi kong kaibahan natin dito sa ministry. Kaya, ay ngayon, masaya lang tayo. Alam mo, share pa namin sa kanya. Alam mo, kuya, sabi ko, sa church dito sa LWCM, kami mag-asawa tumatayo bilang asawang pastor. Hindi kami perfect, sabi ko, nag-aaway kami. Pero yan mga kapatid, lalo na yung couples, sila yung makita mo na umiiyak sila. Sila Para sa talaga mga amin, para peacemakers. mapag-ayos kami. Peacemaker sila. Ganun ang dito sa Hindi church. kanila Nandun ang love. pagchismisan, pero Hindi kami machismis, kuya. Kung ano yung gagawan problema kami. ng isa, dito lang sa amin siya. Pauupuin ka Hindi dyan sa kami harapan. sabi namin talaga kay kuya, sinishare naman. namin, ala, sabi niya, gusto ko na yung family ko, sana dito na. Oo, Kaya di ba? inaano yung asawa niya na malipat dito, kukunin yung 2 anak niya. Sinishare talaga namin yung family dito sa LWCM. Kuya, konti man kami sa bilang, sabi nga namin mag-asawa. Pero makikita mo yung talagang family. Intact kami, sabi namin. Nandun yung ano talaga, yung unity. Kaya Sabi sabi ko nga, kung compare ko lang kaya nung napunta kami doon, kami lang yata yung magulo. Oo, Magulo, masaya masaya. talaga, masaya Sabi ko, lahat pa tayo LWCM. doon, sabi ko parang siguro, Yung titingin ko pinuntahan tayo ganun. namin, Kasi sila mga hindi makabasag pinggan. sila yung traditional. O hindi makabasag pinggan ng Ala, mga bawal ang mga, pati nga yung kissing the bride, sana private na lang. Ano iba yun? talagang ibabaw siya. Kami lang magulo. Kami lang, at saka in pronto, biruin mo, Siguro meron kung silang kasama pa MC. kayo, Kung kasama pa kayo, lalo lalo siguro riot na magulo. lang. Tayo na siguro pinagtitingin nandoon.
Kami Biruin mo sila pa nagtitinginan. yung ginawang MC, dapat may MC, nag-back out siya, parang nahiya daw. Kaya biglang silang Impromptu. dalawang pinag-MC, practice na practice Ang ito, yung hirap mga pag sasabi. buwis buhay ang aming pag-aano dun, in Kaya ang fairness. Ang hirap saya. nilang patawanin. More on, siya, sharing. Ang hirap nilang patawanin. Sharing kami. So, salamat kay Kaya Lord, at least palakpakan tayo natin ay, ng Lord sa kanyang mga ginawa talaga sa buhay natin. yes. At Tsaka sa pagtuturo talaga yeah, ni at Lord, ginagawa pa process rin ni talaga Lord. siya, Process process. talaga. It's worth it, Amen. yung mga pinagdaanan natin, lahat na, mga na-witness natin na, sabi ko nga, bawat isa sa atin may mga, kanya-kanya tayong wilderness bilang mag-asawa, no? Pero, kaya hindi natin pwedeng husgahan, sila ganito, sila ganito, hindi. Ma-appreciate na lang natin ang bawat isa. Kaya, yun, nagka-connect yun para at least, mabuo yung ating family. Sabi ko nga, hindi man tayo talaga super dami ng which is ako, pagpapasalamat ko nga eh. Kasi kung marami tayo, baka hindi tayo ganito. Di ba? Oo. Kaya okay lang. Happy na tayo sa ganito. Palakpakan natin si Lord. Amen. Yan. Kaya fight. 555. So, yun po, maging baon natin yun sa atin, sa buhay natin. So, bahala na tayo sa bawat kanya-kanyang marriage natin, paano natin i-apply yan, ilalapat yan. Yan i-guide lang naman. Kanya-kanya naman tayo ng realidad. No? Kanya-kanya tayo pinagdadaanan. Pero, isa lang ang Diyos natin. At siya yung talagang tagapag-ayos, siya yung ating Diyos ng kaayusan sa buhay natin. Amen. Kaya pagpalain ng Lord ang ating pag-aaral sa gabi pong ito. Amen. Thank you, Lord. Amen. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh God, salamat po, Panginoon. Ibuti mo, Lord, sa buhay namin, sa pamilyang ito ng WCM, kahit po Lord sa couples group na ito, God, na kahit nga po maaaring hindi kami nadadagdagan sa bilang. Pero salamat, Lord, pinatitibay mo kami sa aming pagsasamahan, nagiging totoo tuloy, Lord, yung love mo sa amin, Panginoon, nararamdaman namin yun, O God, at salamat sa pagbibigkis mo sa amin. Salamat sa journey na pinagdaanan ng couples group na ito, God. May mga kanya-kanya kaming mga wilderness, Lord, sa mga nagdaang panahon. Pero Lord, yun yung ginamit mo para makarating kami sa estado namin ngayon na naranasan namin yung Lord, yung saya, masaya lang, Panginoon. At kung kami dumadaan man ng bawat isa sa mga conflicts, nagiging katuwang kami ng isa't isa. Nagiging kaagapay kami, Lord. Hindi kami nagiging kasiraan or nagiging kasangkapan ng kaaway, kundi, Lord, nagiging channel mo kami. Paano kami magmi-minister sa bawat isa, paano namin i-build up ang bawat isa. At salamat, Lord, kasi wala man kaming literal o biological family dito, mga magulang, Lord, na kaagapay namin. Pero meron kami na ganitong family, Lord, na pinagpapasalamat namin, Lord. Salamat, Lord, sa iyong biyaya. Kaya nga sa mga iba naming kapatid pa, couples, Lord. Kayo po matagpo sa kanila. At niniwala kami, Lord, na darating din ang pagkakataon, dadagdagan mo rin kami sa bilang at mas patitibayin mo pa, Lord, ang aming samahan bilang magkakapatid sa Panginoon. Kaya Lord, kayo po ang magbigay ng kapangyarihan para ma-apply namin sa practical na buhay namin, Lord, na natutunan namin ang guide na ito, ang fight guide na ito, how to manage our conflicts. So, God, makanya-kanya namin conflicts sa buhay. Hindi na sa marriage, kundi sa aming family o sa sino mga tao na sa paligid po namin. Salamat po, Ama, o Banal na Espiritu, patuloy mo kaming kasiyahan. At muli, patuloy namin itinatalaga sa iyo ang bawat pamilya namin, Jumawan family, Clemino family, ang inyong family, ang pamilyang ito, Lord, ang inyong lingkod, ang Sangko family, Castro family, lahat ng pamilya ng iyong mga anak dito, ang LWCM family, Lord, we commit to you, Father God, ang aming mga anak, O God. Salamat po sa iyong papulit pagsamba, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. God is good. God is good. Yes.